trabaho at sweldo? Totoo ba ito? Totoo po yan, sir. Anong klaseng tanong nga naman yun? Kasi kaya ka nga nagtatrabaho para sa sweldo. So parang after 22 years, tinanggal ka na lang ng parang basta. Nabanggit po na tinanggal na lang po sa trabaho at pinapapili po sahod o trabaho. Pareho po yung nabanggit ay karapatan po ni Sir Frenedy. Correct. Ang nakikita ko po dito, possible case po of illegal dismissal, sir. Kasi kung ang rason ng pagtatanggal dahil lang nag-follow up po ng sahod, hindi siya papasok sa just or authorized cause under the law. Ang pagkakaalam ko po dyan kasi, ano po yan, pinatigil po ng Quezon City Government yan, gawa po ng lack of documents. Sablay na nga sa permit, sablay pa sa paghawak ng mga tao, sablay pa sa pag-dismiss ng kanilang mga tao. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo na ireklamo ko po yung amo ko na si Anton Naval na may-ari po ng Technic Builders Corporation. Isa po akong construction worker na nagtatrabaho sa kumpanya nila, sa Technic Builders. Kinukuha ko po yung sahod ko na 2 linggo, hindi po nila binigay at pinapili po nila ako na trabaho. 5 anak na nangangailangan po. So tinanggal po nila ako na walang pong dahilan. Kinukuha ko lang po yung sahod ko. Sir Ben, Sir Carl, Tolpo, sana po matulungan niyo po ako sa reklamo ko po sa aking amo na kung ano pong dapat gawin na makuha ko pa yung para sa akin. Bakit umabot sa punto na kung saan pinatanong pa sa'yo, trabaho o sweldo? 3 weeks na po kaming 1,000 na po ang bigay po. Alright, so may 3 weeks na parang hindi nyo ata nakukuha na maayos yung sweldo at sahod nyo. So kinausap mo yung amo mo, and then nagkaroon ng ganong klaseng usapin. Tama ba? Opo. Anong klaseng tanong nga naman yung sweldo o trabaho? Siyempre lahat naman tayo gugustuhin yung sweldo. Opo. Wala akong nakikitang masama dyan kasi kaya ka nga nagtatrabaho para sa sweldo, di ba sir? Sino nga ba namang ayaw ng sweldo? Ano bang problema po ng amo ninyo? Bakit po kayo tinanggal sa trabaho? Hindi ko po alam, sir. Wala po akong alam na kasalanan ko po. Sir, sabihin nyo sa amin, kayo po ba sa part nyo, may nagawa po ba kayo sa kumpanya na hindi maganda kaya na lang tinanggal kayo sa trabaho? May something po ba na ganong nangyari? Wala po. Hindi po ako gumagawa po ng kasalanan. May mga violations po po ba kayong nagawa na paulit-ulit? Wala rin po. Wala naman. Yun lang po, yung pagkuha po namin ng sahod. Oo, yung sahod. Kasi nga, nadedeli, syempre, bilang manggagawa, may karapatan ka na hingiin yan. Kasi 2 weeks, sabi mo, 5 ang anak mo, sinisingil ka na. So, doon nagka-problema. Opo, doon lang po. Ikaw po ba nakipagsagutan ka? Kasi tinitignan ko yung pinakadahilan eh. Kumbaga, itong reklamo mo, epekto yan. Yung pinakadahilan, bakit ka tinanggal sa trabaho? Kayo ba sa barangay? Sabi mo, nagkaharap sa barangay. Nagkasagutan ba kayo? Nakapagsalita ka po ba ng hindi maganda sa boss mo? Hindi po. Walang Wala ganun po akong nangyari. sinasabi po. Wala ka po bang nakuha na any wala rin. So, parang after 22 years, tinanggal ka na lang ng parang, basta-basta. Walang due process, kumbaga. Wala po. Wala, hindi ka pinagpaliwanag, binigyan man lamang ng memo na ikaw ay tinatanggal na dito sa kumpanya. Wala pong ganun. Wala po. Kaya ka lumapit dito sa bitag. Opo. Well, anyway. Sige, para dyan sa reklamo mo, siguro may kakausapin tayo para makakuha lang kami ng mga ibang impormasyon tungkol dito sa nirereklamo mong amo. Opo. Okay? I think nasa kabilang linya na yung barangay. XO ng Barangay Public Safety Officer ng Barangay Obrero, Quezon City. Si Sir Ferdinand Santos. XO, diretso na po ako ha. May nirereklamo po kasi dito na yung Technic Builders Corporation. Ito po ba, may natanggap po ba kayong reklamo sa barangay regarding po dito sa dati nilang tauhan po? Pumunta po yan sa opisina namin. Tinanong ko kung ano yung reklamo, sabi niya, yun daw pinagtrabahuhan niya, hanggang ngayon hindi pa nababayaran. Ngayon, sabi ko, saan ba yan? Lugar na yan. Ang sabi po niya, Scout Ojeda, yung pong ginagawang building doon sa 96 Scout Ojeda Street. Ngayon, ang sagot sabi ko, ang pagkakaalam ko po dyan kasi, ano po yan, pinatigil po ng Quezon City Government yan, gawa po ng lack of documents po yan. Pero matagal po yan, siguro po, before pandemic po kasi pinatigil, tapos natuloy. EXO, sa barangay po ba nagkaroon na ng patawag dito sa taong ito, si Anton Naval? Wala pong naging kasi sabi ko doon sa nagko-complain,
alamin mo yung pinaka-address ni Mr. Anton Nabal. Oo. Kasi po, ang pagkakaalam ko sa Nabal, hindi na po nakatira dyan sa lugar ng Scout Ueda. Alright, EXO, si Carl Tulfo to, no? Matanong ko lang, sir, doon sa usapin na paggagawa ng paraan, so hindi mahanap yung address, may naging susunod ba na hakbang doon sa paghanap sa tao or wala na? Wala na po, sir. Kasi totally po, sir, nung sinabi ko po na gagawin niya na nga ng alamin niya po muna kung ano yung address ni Mr. Alright. Anton Nabal. So pagkatapos nun ay wala nang nangyari, tama ba? Wala na po. Alright. Well, ang purpose, EXO, no, nung pagtawag namin sa inyong barangay, para malaman lang kung may mga additional bang impormasyon, may nangyari ba. So, yun lang naman, EXO, at kung if ever naman manghingi kami ng assistance regarding this, ay sasabihan namin ang inyong barangay. So, maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Apo, thank you po rin po. Thank you po. Alright. Ngayon naman tawagan na natin yung Media and Arbiter ng Doren National Capital Region or NCR, si Attorney Karen Bueno Halmasco. Yes, Attorney Karen, no, matanong ko lang, ano po yung kaukulang paglabag ng sinasabing amo na to, na kung saan sinasabi trabaho o sweldo, or magtrabaho ka na lang pero darating na din yung sweldo, wala pang pondo. May mga ganong klaseng instances, ma'am, na kung saan hindi maganda yung dating doon sa kanilang mga tao. So, anong sa tingin nyo dito, ma'am? Actually po, yun pong sa case ni Sir Frederick. Sir, may mga few identified issues po tayo, no? Una-una yung delayed po na sa Sir Frederick, makikita po na hindi na po naibigay kung ano po sa oras, kung ano po yung pinagtrabahuhan ng atin pong empleyado. So, nasa batas po natin na obligasyon po ng employer na ibigay kung ano po yung pinagtrabahuhan ng empleyado. Kung sasabihin naman po na walang pondo, hindi po yun enough na reason para sa kanila. Kasi hinire po nila si Sir Frederick to do the job. So expectedly, meron po sila ipapasahod. Bukod po doon, yung nabanggit po na tinanggal na lang po sa trabaho at pinapapili po if sahod o trabaho, pareho po yung nabanggit ay karapatan po ni Sir Frederick. Correct. And then, ang nakikita ko po dito, possible case po of illegal dismissal, sir. Correct. Terminate po si Sir Frederick without observance ng ating due process. Ginagarantiyan ng ating batas na meron pong security of tenure sa part po ng ating empleyado. Hindi po maaaring tanggalin ang mawalan ng trabaho nang wala valid reason at hindi po sumusunod sa procedure na nakaayon sa batas. So, substantive and procedural due process po, kailangan pong comply ito ni employer. Pero sa case po ni Sir Frederick, mukha pong oral po lang ang naging pagtanggal sa kanya, and then wala din po tayong nakikitang valid reason. Kasi kung ang rason po ng pagtatanggal dahil lang nag-follow up po ng sahod, hindi po yun, hindi siya papasok sa just or authorized cause under the law. Yun po yung nakikita namin, Sir, dyan na possible case po. Okay. Ma'am, siguro matanong ko lang yung sa parte naman ng kung saan itong worker ay yun na nga tinanggal. Actually, ma'am, yung sinabi sa kanya ay dahil hinihingi mo yung sahod mo, tinanggal siya. So parang ganun, ma'am, na namumukha na kung saan yung simpleng tao lang naman na trabahador niya, gusto lang naman i-follow up ang kanyang sahod dahil 2 weeks delayed na, at parang ura-uradang tinanggal siya at sinabi wag ka na pumasok or wag ka na pumunta dito, wag ka na magtrabaho. Ano, ma'am, yung nakikita nyo ng klaseng paglabag dyan aside doon sa illegal dismissal? Bukod po dyan, sir, makakuha din po ni Sir yung sa money claims niya. If ever po kasi na mapatunayan na may illegal dismissal, maaari pong magkaroon ng reinstatement plus back wages sa part ni Sir Frederick. In any event po na hindi na po posible ang reinstatement, of course po dun po sa naging strained relationship between him and his employer, maaari po pumasok dyan ng separation pay po natin. Okay. Narinig ko po kanina parang 22 years na po sa trabaho ito po si Sir Frederick. Yeah, ma'am, siguro I would recommend if kakayanin na magkaroon ng inspection din as well dito sa construction company na to, kasi baka magkaroon ng panibagong discovery na baka may mga tao din siyang tinatrato ng ganyang klaseng estilo and mga delayed din ng sahod ng mga tao, baka mamaya hindi lang 2 weeks. So I would advise also, ma'am, an inspection dun sa sinasabing construction company. So okay ba sa inyo yun, ma'am? Okay po, sir. We can also assist po si Sir Frederick po through our SENA program, Single Entry Approach Program.
program para po maipatawag din po itong employer natin. Alright. Para po mapag-usapan po itong mga issues ni sir. Kung bukod po doon sa kanyang wages po na hindi nakukuha, kung meron pa pong other money claims na hindi po natatanggap ni sir. For example po, 13th month pay po. We can also assist po yung sa SENA program po natin. Alright, okay. Sige ma'am, asahan namin na maging agaran aksyon ng inyong tanggapan at maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Okay po, thank you so much, sir. Alright. Ngayon naman, sunod na natin tawagan itong Department Head ng CSWDO ng Marikina. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Hazel Militante. Magandang umaga din po sa inyo. Alright. Ma'am, may lalapit lang kami dito sa case ni Sir Frederick Mondelo na kung saan siya ay biglaan tinanggal sa trabaho for the whatever reason it is na mukhang hindi maganda ang pagtrato ng kanyang dating amo. So makikiusap kami, ma'am, is there something na magagawa ng inyong opisina na maybe to provide something for him? Pwede po naming mabigyan ng financial assistance po si Mang Frederick po para po pansamantala po na makatulong po sa kanya at sa pamilya po sa pang-araw-araw po nila na pangangailangan. At ito po ay manggagaling din po kay Mayor Marcy Teodoro. Maaari din po namin tulungan si Mang Frederick po para po makipag-usap po kami sa aming LR Peso. Ito po yung opisina na maaari pong tumulong sa kanya para mahanapan po siya ng trabaho po o kahit po pansamantala po para po matulungan yung pangangailangan po nila ng pamilya niya. Alright. Sige, ma'am. Well, tatanungin ko muna siguro si Sir Frederick, okay ba yun sa'yo, yung sinabi nila na aside dun sa financial assistance, bibigyan ka ng oportunidad na posible mabigyan ng trabaho. Okay ba yun sa'yo? Okay. Alright, sige. Ma'am Hazel, maraming salamat sa pagbigay ng solusyon at tulong dito kay Sir Frederick. So, aasahan namin yung maging agaran aksyon ninyo dito kay Sir Frederick. So, Ma'am Hazel, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po. Sir, magpapaalam ako sa iyo. Maraming salamat sa pagbibigay tiwala dito sa programa. Siguro huling follow-up ko na lang sa iyo is okay ka na ba dun sa nangyari ngayong araw? Okay na po. Alright, sige. So, dyan tayo nagtatapos ngayong araw. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kay Digi Iwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Nagpapasalamat po ako kay Sir Ben Tulfo at kay Sir Carl Tulfo na inassist po nila ako na makakuha ng tulong pinansyal kay Mayor at piso na posibleng magkaroon po ako ng trabaho para sa mga anak kong nag-aaral. At inassist po nila din po ako sa duli na magsampa ng reklamo dahilan po sa kinukuha ko lang po yung sahod. Tinanggal po nila ako. Sir Ben, Sir Carl, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan.